Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1161 hanggang 1170. Kabanata 1161. Napatingin sina Isaac, Liang, at Mr. Orville kay Charlie, na natatakpan ng gininto ang sikat ng araw. Nang makita nila ang kanyang anyo, natulala sila, hindi makapagsalita sa labis na pagkagulat. Ngayong araw na ito, binaliktad ni Charlie ang lahat ng dating impresyon nila sa kanya. Sa kanilang paningin, siya ngayon ay parang isang Diyos. Hindi sila makapaniwala na si Charlie, na dati nilang minamaliit, ay nagawang talunin ng ganoon kadali ang 8 Heavenly Kings. Hindi lang yun, tinawag pa niya ang kidlat mula sa langit, na naging sanhi ng avalanche at tuluyang naglibing sa 8 Heavenly Kings. At higit sa lahat, sa kabila ng matinding avalanche, hindi man lang siya nasaktan. Habang papalapit si Charlie, hindi na napigilan ni Liang ang sarili at bigla siyang lumuhad sa makapal na nyebe. Yumuko siya ng husto at buong pusong sinabi, "Mr. Wade, tanggapin mo ang aking pagsamba. Sa buhay na ito, ikaw ang aking Panginoon." Sumunod ding lumuhad si Mr. Orville. "Mr. Wade, mula ngayon, wala akong ibang susundin kundi ikaw." Maging si Isaac, na matagal ng bahagi ng pamilya Wade, ay nanginginig habang lumuluhod. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at buong galang na sinabi, "Mr. Wade, simula ngayon, ikaw na ang Diyos sa puso ko." Lumapit si Charlie sa kanilang tatlo, bahagyang ngumiti, at sinabing, "Mula ngayon, ako pa rin ang parehong Charlie, ang simpleng live-in son-in-law na kilala ninyo. Kahit ano pa ang nakita ninyo ngayon, itago ninyo ito sa inyong mga puso. Huwag kayong magsasabi kahit kanino, lalong-lalo na sa pamilya Wade." Paulit-ulit na yumuko ang tatlo bilang tanda ng pagsang-ayon. Lumingon si Charlie kay Isaac at seryosong sinabi, "Ikaw na mismo ang siguradong hindi dapat magsabi ng kahit ano sa pamilya Wade." Nagulat si Isaac at mabilis na tumango. "Huwag kang mag-alala, Mr. Wade. Kung sakaling magtanong sila, sasabihin kong namatay ang 8 Heavenly Kings sa avalanche." Tumango si Charlie, "Mabuti. At mukhang ito lang ang daan patungo sa nayon. Ngayon na na-block na ito dahil sa avalanche, gamitin mo ang impluwensya ng pamilya Wade para ipagawa agad ang kalsada. Bago pa man matapos ang pagkukumpuni, siguraduhin mong may helicopter na magdadala ng supply sa mga residente ng nayon. Ayokong maapektuhan ang kanilang normal na pamumuhay." Agad namang sumagot si Isaac, "Maaasahan mo ako, Mr. Wade. Tatawagan ko na ang mga kinakailangang tao para ayusin ang lahat. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat ng plano." Huminga ng malalim si Charlie, tumingin sa oras, at sinabing, "Malapit ng mag-alas 7. Hahanapin na ako ng asawa ko. Ihatid mo na ako pauwi, kailangan ko pang magluto ng almusal para sa kanya." Napatingin sa kanya ang tatlo, halatang hindi makapaniwala. Ito pa rin ba ang Master Wade na tinalo ang 8 Heavenly Kings? Ito pa rin ba ang lalaking nagpakawala ng kidlat mula sa langit para magdulot ng avalanche? Kakatapos lang niyang puksain ang 8 Heavenly Kings sa isang napakamakapangyarihang paraan. Pero ngayon, mas nag-aalala siya na baka hindi siya makapagluto para sa kanyang asawa. Si Isaac ang unang naka-recover mula sa pagkagulat at agad na nagsabi, "Mr. Wade, ihahatid kita sa airport, at mula roon, isang helicopter ang magdadala sa iyo pabalik sa Ores Hill." "Maganda," sagot ni Charlie. "Bilisan natin." Habang papasikat ang araw, isang helicopter ang mabilis na lumipad palayo sa Changbei Mountain. Samantala, nagsimulang lumabas ang mga balita tungkol sa naganap na avalanche, at iniulat ito ng lokal na media. Sa gitna ng atensyon ng publiko,
dumating ang disaster relief helicopters ng pamilya Wade, na may dalang malaking supply para sa mga residente ng Changbai Mountain. Sa mga sandaling ito, sa bahay ng pamilya Wu, si Elder Wu ay nakahiga sa kama, naghihintay ng balita mula sa 8 Heavenly Kings. Hindi siya halos nakatulog buong gabi, hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na karamdaman, kundi dahil na rin sa matinding kaba sa kanyang dibdib. Bago pa man magbuka ang liwayway, tinawagan na ni Regnar ang 8 Heavenly Kings. Sinabi ni Lin Yuan sa kanya na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Hindi alam ni Elder Wu na hindi na kailanman makakarating ang 8 Heavenly Kings sa kanilang pupuntahan. Kabanata 1162. Dahil tiwala ang pamilya Wu sa lakas ng 8 Heavenly Kings, hindi sila masyadong nag-alala sa simula. Alam nilang oras lang ang hinihintay bago makumpleto ng kanilang mga tauhan ang misyon, ang patayin ang kanilang mga kaaway at iligtas ang mag-ama. Ngunit makalipas ang 1 oras, nagsimulang magduda si Elder Wu. Sa kanyang pagsusuri, sapat na ang 1 oras para sa 8 Heavenly Kings upang tapusin ang laban. Hindi na sila dapat nagtatagal pa. Kaya't inutusan niya si Regnar. Regnar, tawagan mo si Lin Yuan at alamin kung ano na ang nangyayari. Sige, Dad, sagot ni Regnar habang agad na dinukot ang kanyang cellphone at tinawagan si Lin Yuan. Tumunog ng matagal ang telepono, pero walang sumasagot. Napakunot ang noo ni Regnar. Dad, hindi niya sinasagot. Tumango si Elder Wu at nagpakita ng kunwaring kalmado. Hintayin pa natin ng kaunti. Lumipas ang 10 minuto. Muli, nag-utos si Elder Wu, Regnar, tawagan mo ulit si Lin Yuan. Walang pag-aalinlangan. Muling tinawagan ni Regnar ang leader ng 8 Heavenly Kings. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa rin ito sumagot. Mas lalong kumunat ang noo ni Elder Wu. May mali rito. Sa lakas ng 8 Heavenly Kings, hindi sila dapat nagtatagal ng ganito. Nagpatuloy siya. Ang mga second-rate na bodyguard ay walang laban sa kanila. Noong nakaraan, nakita ko mismo kung paano lumaban si Lin Yuan. Sa isang pagsalakay sa kalaban, 200 tao ang pinatay niya sa loob lamang ng 1 oras. Gamit lang ang isang stick ng insenso bilang timer. Ang lakas na ganito ay hindi basta-bastang matatalo. Nagbigay naman ng payo si Regnar, Dad, huwag ka munang mag-alala. Malayo ang Changbai Mountain, napakalamig ng panahon doon, at halos walang signal. Baka may simpleng aberya lang kaya hindi natin sila makontak. Malumanay na tumango si Elder Wu. Maaaring ng ganoon, maghintay pa tayo ng kaunti. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Matapos ang 10 minuto, muling nag-utos si Elder Wu, Regnar, tawagan mo ulit. Sumunod naman agad si Regnar, ngunit wala pa ring sumagot. Sa puntong ito, nagsimula ng makaramdam ng matinding kaba si Elder Wu. Nagkatinginan silang mag-ama, at kapwa nilang naramdaman ang hindi magandang pangyayari. Dahil hindi makontak si Lin Yuan, inutusan ni Elder Wu si Regnar na tawagan ang iba pang miyembro ng 8 Heavenly Kings. Ngunit kahit na sino sa kanila ang subukang tawagan ni Regnar, wala pa ring sumasagot. Bagamat nakakapasok ang tawag, tila walang sino man ang gustong o kayang sagutin ito. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay nakatanggap sila ng balita tungkol sa 8 Heavenly Kings. At sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding lamig ang buong pamilya Wu, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa takot na lumukab sa kanilang dibdib. Paano posibleng mawala ng sabay-sabay ang 8 Heavenly Kings? Hindi ito makatutuhanan, maging kung may nakaharap silang isang napakalakas na kalaban. Imposible na kahit isa sa kanila ay walang nakaligtas. Ang 8 Heavenly Kings ay hindi basta-bastang mandirigma. Hindi lang sila umaasa sa lakas ng katawan, bat-ikan silang mga eksperto sa pakikidigma, at bihasa sa paghawak ng armas. Sa antas ng kanilang kakayahan, walang rason para hindi man lang sila makapag-ulat pabalik. Lalong lumakas ang kaba ni Elder Wu. Maging ang kanyang paghinga ay bumilis, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na panganib.
Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Regnor, habang unti-unting namumutla ang kanyang mukha. Sa nanginginig na tinig, bumulong siya, may mali, may isang bagay na talagang hindi tama sa nangyari sa kanila. Sinubukan siyang pakalmayan ni Regnor, Dad, huwag ka munang mag-alala. Maghintay pa tayo ng konti. Ngunit umiling si Elder Wu, at sa matigas na boses ay sinabi, hindi ito normal. Si Lin Yuan ay matagal nang kasama ko, kilala ko siya. Hindi kailanman nangyari na hindi natin siya makontak ng ganito katagal. Ang kutob ko, may masamang nangyari sa kanila. At sa unang pagkakataon, bumangon ang isang pangamba sa puso ni Elder Wu, isang pangambang hindi niya kailanman naramdaman noon. Ano ang tunay na nangyari sa 8 Heavenly Kings? Kabanata 1163. Habang si Charlie ay nasa eroplano, pabalik ng Ores Hill mula sa Changbai Mountain, ang pamilya Wu naman ay halos mabaliw sa pag-aalala. Nagpadala sila ng 8 pinakamalalakas nilang mandirigma, ang 8 Heavenly Kings, upang sagipin ang mag-ama. Ngunit hindi nila inasahan na mawawalan sila ng ugnayan sa mga ito. Paulit-ulit na tinatawagan ni Regnor ang kanilang mga cellphone, halos malobat na ang kanyang telepono, ngunit wala pa ring sagot. Sa gitna ng kanyang desperasyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ito. Ang tumawag ay isa sa kanilang mga tauhan, ang nag-iisang nakatakas mula sa Changbai Mountain. Sa ngayon, nagtatago pa rin ito sa Changbai Mountain City, naghihintay ng tamang pagkakataon upang makabalik. Sa kanyang isipan, tiwala siyang magtatagumpay ang 8 Heavenly Kings at babalik kasama ang kanilang mga amo. Ngunit hindi niya inaasahan na isang napakamasamang balita ang kanyang maririnig. Ito'y tungkol sa avalanche, aniya. Nanginginig ang boses. Ano? Bulalas ni Regnor, agad siyang napabangon. Ngayon lang, iniulat sa lokal na balita, isang napakalaking avalanche ang naganap sa paanan ng Changbai Mountain. Ang libu-libong toneladang nyebe ay gumuho, winasak ang daan, at 2 sasakyan na may sakay na 8 tao ang natabunan. Parang tumigil ang mundo ni Regnor. Hindi, maaari bang ginamit ng mga rescuer ang lahat ng makinarya upang sagipin sila, ngunit ni isang katawan ay hindi nila natagpuan. Sa sandaling yun, biglang sumagi sa isip ng lalaki ang 8 Heavenly Kings. Alam niyang madaling araw kanina, ang 8 mandirigmang iyon ay bumiyahe paakyat ng bundok gamit ang 2 off-road na sasakyan. At alam din niya, walang ibang makikitang sasakyan sa bahaging iyon ng bundok. Ang lugar na iyon ay halos hindi tirahan ng mga tao. Hindi rin ito kilalang tourist attraction, kaya bihirang may dayuhang napapadpad doon. Ang mga lokal, sobrang hirap ng buhay nila. Wala silang kakayahang bumili ng mamahaling sasakyan, at kung gusto nilang lumabas ng bundok, karaniwang gumagamit sila ng mga karwahe na hinihila ng kabayo. Ibig sabihin, ang 8 taong tinabyunan ng avalanche, malamang sila ang 8 Heavenly Kings. Agad niyang ibinulalas ang balita kay Regnor. Nang marinig ito ni Regnor, parang tinamaan ng kidlat ang kanyang buong katawan. Nanlamig siya, hindi makapagsalita sa loob ng ilang segundo. Napatingin siya sa kanyang ama, na mahina pa rin sa higaan. Halos hindi niya kayang sabihin ang masamang balita. Ngunit sa huli, nanginginig niyang sinabi, Dad, may naganap na avalanche sa paanan ng Changbai Mountain. 2 sasakyan ang natabunan, at 8 tao ang kasama sa loob. Lahat ng 8 tao ay namatay. Napalunok siya, halos hindi niya maituloy ang kanyang sinasabi. Malaki ang posibilidad na sila ang 8 Heavenly Kings. Sa sandaling yun, parang tinamaan din ng kidlat si Elder Wu. Ramdam niya ang matinding dagok sa kanyang puso. Parang may mabigat na martilyo na bumagsak dito. Napaubo siya ng sunod-sunod, halos hindi makahinga. Hindi ito maaari. Halos pasiga niyang sabi. Ang 8 Heavenly Kings, imposibleng mamatay lang sa isang avalanche. Muli siyang napalunok ng laway, nanginginig ang mga kamay. Sila'y mga Panginoon. Hindi sila basta-basta natitinag ng kalikasan. Napabuntong hininga si Regnor. Dad, paano kung totoo ang balita?
Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Maya-maya, sa mahina ngunit matigas na boses, sinabi ni Elder Wu, ipadala mo ang mga tao natin. Alamin mo kung totoo ang balita. Tumango si Reginald. Sige Dad. Samantala, sa bahay ng mga Wilson sa Ores Hill, nagising si Claire mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Bahagya siyang nag-inat at inikat ang kanyang mata sa silid, ngunit bigla siyang natigilan. Wala si Charlie. Mabilis siyang bumangon, lumabas ng kwarto, at inikat ang bahay. Ngunit kahit sa kusina, wala pa rin ito. Nang ibabaw ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Bakit wala si Charlie? Sa mahigit 3 taon nilang pagsasama, hindi pa ito nangyari. Kapag gumigising siya sa umaga, laging naroon si Charlie. Minsan ay nagluluto ito ng almusal, minsan naman ay namamalengke. Pero, hindi ito bigla na lang nawawala nang hindi nagpapaalam. Nag-aalala siyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Ring, ring. 1 beses, 2 beses, 3 beses, hanggang sa, "The number you are calling is currently unavailable." Hindi makontak si Charlie. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Ano ang nangyayari? Bakit bigla siyang hindi mahanap? Kung ganun, kailan ka uuwi? Pauwi na ako, darating ako sa loob ng kalahating oras. Sagot ni Charlie. Ngumiti si Claire, mabuti. Hihintayin kita rito sa bahay. Samantala, sa loob ng helicopter. Habang papalapit ang sasakyan sa lungsod, lumingon si Charlie kay Liang at seryosong sinabi, "Liang, kukunin ko ang abogado ng Waste Pharmaceutical bukas. Kapag napirmahan na natin ang kontrata, ibibigay ko na ang espesyal na gamot sa tiyan." Napailing si Liang, "Mr. Wade, panghabang buhay na akong may utang na loob sa iyo. Hindi lang ninyo ako tinulungan, kundi ibinigay rin ninyo sa akin ang Waste Pharmaceutical. Handa akong ibigay sa inyo ang lahat ng shares ng kumpanya bilang kapalit." Ngumiti si Charlie at pailing-iling. "Sinabi ko na, gusto ko lang ang 80% ng kumpanya. Huwag mo akong alukin ng higit pa, dahil hindi ko tatanggapin. Pero kung babaan mo ang porsyento, hindi ko rin matatanggap yon. Para sa akin, ang patas na kasunduan ay mahalaga. At tandaan mo, kahit 20% lang ang mapunta sa iyo, hindi kita hahayaang malugi." Tumindi ang paggalang ni Liang kay Charlie. Agad siyang yumuko at mahigpit na sinabing, gusto ni Liang na sundin ang bawat utos ni Mr. Wade. Tumango si Charlie bilang tanda ng kasiyahan. Maya-maya, tumingin siya kina Orville at Isaac. "Orville, Isaac, umuwi na kayo. At tandaan, walang ibang dapat makaalam ng tungkol dito." Sabay silang sumagot, "Naiintindihan namin, Mr. Wade." Nagpatuloy ang biyahe hanggang sa makita nila ang Thompson Villa sa di kalayuan. "Let's land on the golf course," utos ni Charlie kay Isaac. "Yes, Master," sagot nito bago dahan-daang ibinaba ang helicopter. Pagdating ni Charlie sa bahay, hindi niya inaasahan na sa umagang iyon, nagmadali siyang umalis sa Ores Hill, lumipad patungong Chiangbai Mountain, mahigit 2,000 kilometro ang layo, at walang kahirap-hirap, na pinatay ang 8 kontrabidang may dugo sa kanilang mga kamay. Ngunit sa kanyang pagbabalik, para bang wala lang nangyari. Dahil sa kanyang napalakas na katawan at pambihirang kakayahan, ni hindi siya nakakaramdam ng pagod. Sakto namang magtatanghalian na, kaya hinila siya ni Claire papunta sa hardin. Upang mamites ng mga sariwang sangkap para sa kanilang pagkain. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, biglang bumukas ang pinto. Isang pamilyar na figure ang pumasok. Si Elaine. Dahan-dahan itong naglakad papasok gamit ang kanyang saklay, nakatingin sa paligid na parang may masamang balak. Kabanata 1165. Pagpasok ni Elaine sa bakuran ng villa, hawak ang kanyang saklay, napansin agad ni Charlie ang malaking shoulder bag na dala nito. Mabigat ang bag, halatang may laman itong kung ano, at kung si Elaine ang may dala, tiyak na may masamang balak ito sa isip. Nagkatinginan sina Charlie at Claire. Si Claire ang unang nagtanong, "Nay, saan ka galing?"
Nakangiting sumagot si Elaine, nagpunta ako sa wholesale market. May binili ako. Napakunot ang noo ni Claire. Nay, hindi pa magaling ang binti nyo. Bakit po kayo lumabas? Ay, ayos lang. Kaway ni Elaine gamit ang isang kamay. Sanay na ako sa saklay na to. Hindi na masakit ang binti ko. Medyo nakakapagod, pero kaya ko naman. Napatingin si Claire sa bag nito. Ano po ba ang binili nyo? Mukhang mabigat yan. Pagod po ba kayo? Ako na ang magdadala. Ngumiti si Elaine. Nako, hindi. Hindi naman ako pagod. Tsaka hindi ito mabigat. Puro sombrero lang naman to. Sombrero? Lalong naguluhan si Claire. Bakit naman po ang dami niyong biniling sombrero? Ilang piraso ba yan? Elaine, mga 20. 20. Napalingon si Charlie sa bag ni Elaine. Sa laki at umbok nito, hindi lang ordinaryong sombrero ang laman, at may kutob siyang hindi ito pangkaraniwang gamit. Dahan-daang binuksan ni Elaine ang zipper ng kanyang bag. Napanganga sina Charlie at Claire sa kanilang nakita. Lahat ng sombrero ay kulay esmeralda na berde. Literal na puno ng berdeng sombrero ang buong bag. Napakurap si Claire. Nay, bakit po kayo bumili ng ganitong klaseng sombrero? Sino po ang magsusuot nito? Tawa ng tawa si Elaine. Hindi ako bumili ng sombrero para isuot. Isasabit ko to sa terrace. Ha? Bakit niyo po isasabit sa terrace? Tanong ni Claire. Sagot ni Elaine, hay naku, hindi niyo ba napanood yung video ni Noah sa ospital? Si Horia mismo ang naglagay ng berdeng sombrero sa kanya. Sobrang nakakahiya. Hinding-hindi ko siya palalampasin sa kahihiyan niya. Ngumiti si Charlie, halatang natatawa sa malupit na plano ni Elaine. Nagkataon na nakikita ng kwarto ko ang bahay ni Noah, patuloy ni Elaine. Kaya isasabit ko ang 20 berdeng sombrero sa terrace, paarap mismo sa kanila. Gusto ko araw-araw siyang gigising at makikita niya ang mga to. Nay, parang sobra naman yun. Kawawa naman si Tito Noah. Kawawa. Alam mo ba kung gaano siya kaarogante noon? Hindi. Dapat lang niyang makita tong mga sombrero araw-araw para maalala niya ang ginawa sa kanya. Umiling na lang si Claire. Alam niyang wala nang makakapigil sa kanyang ina. Samantala, si Charlie naman ay natatawa sa utak ng kanyang biyenan. Sa dami ng taong nakilala niya, walang tatalo kay Elaine pagdating sa pang-aasar. Wala nang sinayang na oras si Elaine. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, lumabas sa terrace, at isa-isang isinabat ang 20 berdeng sombrero, lahat ay nakaharap sa villa ng pamilya Wilson. Habang sumasayaw sa hangin ang berdeng sombrero, parang isang kakaibang bandila ng pang-aasar ang naitayo ni Elaine. Samantala, sa kabilang bahay, mula nang lumabas ng ospital, tuluyan ng hiniwalayan ni Noah si Horia. Hindi na niya ito mahal. Ang tanging nararamdaman niya para sa kanyang asawa ay matinding pandidiri. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil kay Reginald, matagal na niyang pinalaya si Horia. Ngunit dahil sa impluwensya ng pamilya Wu, hindi siya makakilos ng gusto niya. Gayunpaman, may paraan naman para umiwas. Kahit nasa iisang bahay pa rin sila, pinatulog na lang niya si Horia sa isang maliit na kwarto sa unang palapag. Hinding-hindi nakita hahayaang makalapit pa sa akin, naisip niya habang nakatingin sa kawalan. Ngunit bigla niyang napansin ang kakaibang bagay sa terrace ng kabilang bahay. 20 berdeng sombrero ang kumakaway sa hangin. Direktang nakaharap sa kanya. Peste! Ano to? Sa sobrang gulat, muntik na siyang mabuwal. Alam niya kung sino ang may pakana nito. Si Elaine. Galit na galit siyang napahawak sa kanyang ulo. Ang sakit-sakit sa kanyang pride. Halos magkadikit ang kanyang mga kamao sa sobrang higpit ng pagkakakuyom niya. Sa sobrang galit, halos bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Si Elaine lang ang kayang gumawa nito. Sa sobrang puot, halos umusok ang kanyang ulo. Gusto ko siyang kalbuhin, gamit ang sarili niyang mga kamay. Sampalin ang mukha niya ng paulit-ulit. Agad siyang bumalik sa loob ng bahay, nagbihis ng pantalon at jacket, at walang pag-aalinlangang lumabas ng bahay, diretso sa villa ng pamilya ni Elaine.
Sa bakuran ng pamilya Wilson. Habang nagpapainit sa araw si matandang ginang Wilson, nakapikit siyang napabuntong hininga. Ang sarap ng buhay dito sa Thompson Villa. Tahimik, presko, at komportable. Wala siyang ibang inaalala, maliban lang sa pamilyang ni Elaine, na talagang inis na inis siya. Dahil dito, hindi niya maiwasang mag-isip ng masama. Ano kaya kung pumunta ako sa hardin ng gulay nila, at magnakaw ulit ng pananim? Pero saglit niyang binalikan ang nakaraang karanasan. Noong huling beses na ginawa niya iyon, nagkamali siya ng pagpitas at napagkamalan niyang leek, ang isang halamang daffodil, na nauwi sa pagka-ospital ng isang buong pamilya. Baka may lason ng mga pananim nila. Baka lagyan nila ng pestisidyo para lang ako mapahamak. Mabuti pang huwag na lang. Habang siya'y nagmumuni-muni, bigla niyang nakita ang kanyang panganay na anak na si Noah, na nagmamadaling lumabas ng bahay, halatang galit na galit. Saan ka pupunta, Noah? Tanong niya. Halos pumutok ang ugat sa sentido ni Noah habang sumagot. Pupuntahan ko ang bruha na yun, si Elaine. Kabanata 1167. Hindi na pinansin ni Horia ang nangyayari. Kahit na may kaunting galit siya sa puso niya, dahil sa malamig na pagtrato sa kanya ni Noah, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkakasala. Sa huli, siya ang nagbigay kay Noah ng isang napakalaking, berdeng sombrero, isang simbolo ng pagtataksil, at ngayon, may bata pa siyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Hindi pa siya nagpapa-opera sa ospital, kaya alam niyang galit na galit at lubhang naaapektuhan si Noah. Samantala, sa mga sandaling ito, nagmulat ng mata si Noah. Simula nang lumabas siya sa ospital, ramdam pa rin niya ang mga epekto ng sakit, panghihina at matinding pagkaantok. Ngunit kahit hindi pa siya nakakatulog ng maayos, nagising siya dahil sa matinding pangangati sa kanyang pundya. Ano to? Napakunot ang noo niya habang kinakamot ang sarili. Nagsimula lang ito sa bahagyang kati, pero habang kinakamot niya, lalo lang itong tumitindi. Kapag kinamot niya ng isang beses, lalong lumalala. Kapag 2 beses, halos hindi na niya matiis. Sa sobrang inis, napaahon siya mula sa kama at naglakad papunta sa terrace habang kinakamot ang sarili, naghahanap ng sariwang hangin. Isa sa magagandang bagay sa pagtira sa isang villa ay ang pribadong espasyo. Walang kapitbahay na malapit, walang matataas na gusali na maaaring sumilip. Dahil dito, hindi na niya alintana kahit naka-underwear lang siya habang naglalakad sa terrace. Habang iniinat niya ang kanyang katawan, biglang lumala ang pangangati. Pinilit niyang kamutin ng madiin, ngunit wala pa ring pagbabago. Sa halip, lalo lang siyang nainis. Kaya napagpasyahan niyang pumunta sa banyo upang tingnan ng mabuti ang nangyayari sa kanyang katawan. Habang patungo na siya sa banyo, may napansin siyang kakaiba sa terrace ng bahay ni Charlie. May mga berdeng bagay na lumulutang sa hangin. Dahil dito, napatingin siya ng mas mabuti, at halos himatayin siya sa kanyang nakita. Kahit medyo malayo, kitang-kita niya ang 20 berdeng sombrero na nakasabit sa terrace ni Charlie. Ano to? 20 berdeng sombrero, at ang direksyon ng terrace ni Charlie. Eksaktong nakaharap sa kanya. Wala nang iba pang maaaring ipakahulugan yun, malinaw na pang-iinsulto ito. Hindi ba ito isang malinaw na pangungutya kay Horia, dahil siya ay nagtaksil? Hayop, hindi na makatarungan to. Sa sobrang galit, napakuyom ang kanyang mga kamao, halos bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang laman. Alam na niya kung sino ang may kagagawa nito. Elaine, wala nang iba pang pwedeng gumawa ng ganitong kababuyang bagay. Sa sobrang init ng dugo niya, gusto niyang sugurin si Elaine, hatakin ang buhok nito, at sampilan ng paulit-ulit. Hindi na siya nagdalawang isip. Nagmadali siyang bumalik sa kwarto, nagsuot ng pantalon at jacket, at mabilis na lumabas ng bahay. Samantala, nakaupo si matandang ginang Wilson sa kanilang bakuran, nagpapainit sa araw. Habang nagpapahinga, iniisip niya kung gaano kaginhawa ang buhay sa isang marangyang villa. Kung hindi lang dahil sa pamilyang nakatira sa tabi namin, magiging perpekto na ang lahat, bulong niya sa sarili.
Nang makita niyang nagmamadaling lumabas si Noah na may maitim na ekspresyon sa mukha, agad siyang nagtanong, "Saan ka pupunta, Noah?" Sumagot si Noah ng puno ng galit, "Pupuntahan ko si Elaine, ang walang hiyang bruhang yan." Kabanata 1168. Medyo malabo na ang matandang ginang Wilson, kaya hindi niya maintindihan kung bakit, pagkagising ng kanyang anak, ang una nitong ginawa ay pumunta kay Elaine para maningil ng paniningil. Dahil dito, nagmadali siyang sumunod at nagtanong, "Noah, ano ang gagawin mo kay Elaine?" Galit na sumagot si Noah, "Si Elaine, ang walang hiyang tuso, ay nagsabit ng 12-dosenang berdeng sombrero sa terrace ng kanyang villa. Hindi ba ito hayagang pang-iinsulto sa akin?" Nagulat ang matandang ginang Wilson. At pabulong na nagtanong, "Talaga bang may ganito?" Kinagat ni Noah ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung hindi ka naniniwala, sumama ka na lang sa akin para makita mo mismo." Kaya magkasabay na lumabas ang mag-ina. Pagdating nila, agad nilang nakita ang 20 berdeng sombrero na lumilipad sa terrace ni Elaine dahil sa hangin. Sa sandaling yun, halos mabaluktot ang ilong ni Ginang Wilson sa galit. "Ang babaeng ito," sigaw niya. Siguradong napanood niya ang video mula sa ospital. Ginagawa niya ito para lang mapahiya tayo. Tumango si Noah, nanlilisik ang mga mata sa galit. "Oh, inay, hindi ko talaga siya palalampasin." Ang kapal ng mukha niya. Agad nilang tinungo ang pintuan ng villa ni Charlie. Nang makarating sila, malakas na kinatok ni Ginang Wilson ang pinto at galit na sumigaw, "Elaine, ikaw, walang hiya. Buksan mo ang pinto." Sa halip na bumukas ang pinto, biglang lumitaw si Elaine sa terrace sa ikatlong palapag, at pasigaw na sumagot, "Aba, matandang bruha. Sa halip na alagaan mo ang buntis mong manugang, nandito ka para manggulo sa akin?" Nagimbal ang mag-ina sa narinig. Hindi nila inaasahan na isa sa publiko ni Elaine, ang pagbubuntis ni Horia. Dahil dito, biglang naging napakapangit ng kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, hindi dapat inilalabas sa publiko ang kaiyahiyang bagay ng kanilang pamilya. Walang sino man ang gustong ipamukha sa kanila, ang kanilang sariling kahinaan. Ngunit sa lahat ng nasaktan, si Noah ang pinakamatinding tinamaan. Nang marinig niyang binanggit ni Elaine, ang pagbubuntis ni Horia, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang bumulong, "Walang hiya kang babae. Kapag hindi ka tumigil sa pagsasalita ng kalokohan, puputulan ko ang dila mo." Ngunit sa halip na matakot, ngumiti lang si Elaine at sinabing, "Aba, kuya, hindi ko inaasahan na kaya mong gawin yan. Puputulan mo ang dila ko? Huwag mo akong takutin." Napangisi siya at idinagdag, "Kung kaya mo talaga yan, bakit hindi mo subukan sa lalaking nagtaksil sa iyo at nagpabuntis sa asawa mo? Bakit ako ang pinag-iinitan mo?" Sa narinig, lalong sumama ang mukha ni Noah. Hindi siya sanay sa sagutan, lalo na sa ganitong uri ng marahan. Ngunit pagdating kay Elaine, wala siyang laban, para siyang isang sundalong walang sandata sa gitna ng digmaan. Dahil alam niyang wala nang masasagot si Noah, lalo pang idiniin ni Elaine ang kanyang panalo. "Nako, kuya, naaawa ako sayo," aniya habang nakangisi. Ang pinakamasakit sa isang lalaki, ay ang pagtaksilan siya ng sariling asawa. At sa kaso mo, pinagsasabay ka pa. Hindi ko inakalang mabibigyan ka ng sarili mong hipag, ng berdeng sombrero at mabubuntis pa siya ng iba. Hindi ba't para ka nang naging ama ulit? Kung ako sayo, matagal ko na siyang pinalayas. Sa puntong yon, tinamaan ni Elaine ang pinakamasakit na bahagi sa loob ni Noah. Sa kanyang puso, matagal na niyang gustong itaboy si Horia palabas ng bahay. At kung siya ang masusunod, hindi na niya kailanman makikita pa ang babaeng iyon. Kabanata 1169. Galit na galit talaga si Noah. Tumalon siya at galit na bumulong, "Elaine, ikaw, wala ka na talagang takot sa kamatayan, ano?" Sa halip na matakot, ngumiti lang si Elaine at sinabing, "Kuya, huwag kang magalit. Alam mo bang gumastos ako ng daan-daang piso, para sa tumpok ng berdeng sombrero na yan? Lahat ng yan, para sa'yo." Pagkatapos nito,
Kinuha niya kung saan ang isang berdeng manika ng Teenage Mutant Ninja Turtle, at malakas na sinabi, "Kuya, tingnan mo itong pagong na to. Hindi ba't parang ikaw?" Hindi lang berde ang ulo niya, pero sobrang matiisin din. "Ikaw na ikaw talaga, kuya." Ha ha ha, halos mabaliw si Noah sa galit. Nanginginig ang buong katawan niya, at maging ang kanyang boses ay parang nababasag, "Ikaw, walang hiya kang babae. Bakit hindi ka nalang mamatay? Ang sama-sama mo." Ngunit hindi natinag si Elaine. Ngumiti pa siya at sinabing, "Kuya, nag-abala pa akong bilhan ka ng maraming sombrero, tapos ganyan ka pa makapagsalita? Sobrang bait mo naman sa akin." Napapailing niyang dinugtungan. "Pero alam mo, hindi ako mapagtanim ng galit. Kaya nga binigyan kita ng mahigit 20 berdeng sombrero, isa para sa bawat araw. Hindi mo na kailangang mag-ulit ng suot sa loob ng 20 araw." Halos pumutok sa galit si Noah, pero wala siyang magawa. Nanggigigil siyang nagbanta, "Sige, Elaine. Hintayin mo lang ako. Tatawagan ko ang property management ngayon, at ire-report kita." Agad niyang dinukot ang kanyang telepono, at tinawagan ang opisina ng Thompson Villa. Sa mababang tinig, nagsumbong siya, "Ako ang may-ari ng Unit A04. May reklamo ako laban sa may-ari ng Unit A05, may mga nakasabit siyang hindi kaaya-ayang bagay sa terrace ng kanyang bahay. Puntahan niyo yan." Makalipas ang ilang minuto, dumaan ang isang electric bike mula sa property management. 4 na property managers ang bumaba at lumapit. "May tumawag para magreklamo?" tanong ng isa sa kanila. Agad sumagot si Noah, "Oo. Ako yun. Tingnan niyo kung anong mga isinabit niya sa terrace." Ngunit malamig lang ang tugon ni Elaine. "At bakit naman? Sarili kong mga sombrero ang isinabit ko. Anong problema mo doon?" Walang nagawa ang 4 na property managers, matapos makita ang sitwasyon. Isa sa kanila ang mahinahong nagsabi, "Ginoo, ang terrace ay pribadong bahagi ng bahay ng may-ari. Sa ilalim ng ating regulasyon, hindi kami maaaring makialam sa kung anong nais niyang isabit doon. Maliban na lang kung ito'y labag sa batas. Sa kaso ng mga sombrero, wala namang batas laban sa pagsasabit ng sombrero. Bahagi ito ng kalayaan ng may-ari." Para siyang sinampal sa mukha. "Punyeta!" Napamura si Noah sa inis. Kung mananatili roon ang 20 berdeng sombrero buong araw, paano siya hindi mababaliw? Dahil pinagalitan niya ang mga property managers, natural lang na hindi rin sila natuwa sa kanya. Ngunit nanatili silang magalang at sinabing, "Paumanhin po, Ginoo. Hindi po namin saklaw ang isyong ito." Matapos iyon, sumakay na silang muli sa kanilang electric bike at umalis. Pagkaalis nila, lalong tumawa si Elaine mula sa terrace. "Ha ha ha, Noah, wala ka nang magagawa." Malakas niyang idinugtong, "Hayaan mong sabihin ko sa'yo, mananatili ang mga berdeng sombrero na yan sa terrace ko. At bukas, bibili pa ako ng 20 piraso. Para sa bawat araw, ididilat mo ang mga mata mo, at makikita mo silang kumakaway sa hangin." Ikaw, halos masuka sa galit si Noah. Sa mga oras na yon, lumabas din sina Charlie at Claire, sa terrace ng ikalawang palapag, para tingnan ang nangyayari. Nang maunawaan nila ang sitwasyon, nagkatinginan silang dalawa at sabay na napabuntong hininga. Napailing si Claire at mahina niyang sinabi, "Charlie, hindi ba masama ang ginagawa ni nanay?" Ngunit ngumiti lang si Charlie at kalmadong sumagot, "Sa totoo lang, walang tama o mali rito. Hindi ba't masyado rin nila tayong tinrato ng masama noon? Tandaan mo, noong nalaman nilang may problema tayo, pinagpiestahan nila ang pangungutya sa atin. Hindi mo ba naaalala noong nasa opisina tayo ng pagbibenta sa Thompson? Pinagtawanan tayo ng pamilya nila. At nang buksan mo ang iyong studio, hindi ba't pinuntahan pa nila tayo para insultuhan?" Kabanata 1170. Ngumiti lang si Charlie at sinabing, ngayong gusto ni nanay na gumanti, gamit ang kanyang sariling pamamaraan, sa tingin ko ay makatarungan lang ito. Sa huli, sila naman ang may pananagutan sa kung ano ang nangyayari ngayon. Sa kabilang banda,
halos mag-collapse sina Noah at matandang ginang Wilson, sa tindi ng galit nila kay Elaine. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila ito mapigilan. Sa sobrang inis, napalingon na lang silang dalawa at naglakad palayo. Nagmumura si Noah habang naglalakad. Damn ka, Elaine. Hintayin mo lang, balang araw, makakahanap din ako ng paraan para tapusin ka. Galit na galit din ang matandang ginang Wilson. Tama na muna yang si Elaine. Ang mas mahalagang asikasuhin natin ngayon, ay ang bitch na si Horia. Bukas, kailangan nating siguraduhin na mawala, ang bastard sa tiyan niya. Isang kahihiyan ito na hindi pa naranasan ng pamilya Wilson, sa loob ng isang siglo. Nagngangalit ang mga ngipin ni Noah habang tumango. Oh, Nay, huwag kang mag-alala, sasama ako bukas. Pagka-uwi nila, naabutan nilang nagising na sina Harold at Wendy. Nasa sala ang dalawa, gutom na naghihintay habang nagluluto si Horia. Sa totoo lang, may natitira pang pera si Horia mula sa pagbibenta ng mga coffee machine noon. Para mapagaan ang tensyon sa pamilya, nagpasya siyang ipagluto sila ng isang engranding hapunan. Bumili siya ng sariwang abalone at naghanda ng isang abalone feast para sa lahat. Ang halaga ng mga sangkap ay umabot ng libu-libong piso. Sa mata ni Horia, ito ay isang malaking sakripisyo. Nang makita ng matandang ginang Wilson, ang mga abalone sa lamesa, natuwa siya. Sa isip niya, makakatikim siya ng masarap na pagkain sa tanghalian. Pero biglang may pumasok na hinala sa kanyang isipan. Saan mo kinuha ang perang ipinambili mo ng mga abalone na ito? Malamig niyang tanong kay Horia. Nagsinungaling si Horia at sinabing, nanghiram ako ng pera sa isang kaibigan habang naglalaro ng baraha. Hindi na niya ako siningil, kaya hindi ko na kailangang bayaran. Kaya naisip ko, bakit hindi na lang natin ito ipanghanda, ng masarap na pagkain para sa pamilya? Tumango ng bahagya ang matandang ginang Wilson, ngunit nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. E-transfer mo sa akin ang lahat ng natitira mong pera, sa WeChat. Simula ngayon, ako na ang mamamahala sa lahat ng pera ng pamilyang ito, kabilang ang perang ipinuhunan ni Mr. Wu, sa Wilson Group. Ako lang ang may karapatang magdesisyon kung paano ito gagamitin. Kapag may sino man sa inyo na nagtangkang magtago ng pera mula sa akin, huwag ninyo akong sisihin kung paalisan ko kayo sa bahay na ito. Agad na tumawa si Horia at nagkunwaring masunurin. Ma, huwag kang mag-alala. Ipapadala ko sa iyo lahat ng natitirang pera. Wala akong itatago, kahit isang sentimo. Tumingin naman ang matanda kay Noah at malamig na sinabi, Noah, dati kang nagtago ng mahigit 10 milyong piso sa akin, pero kahit anong pilit ko, hindi mo ako binigyan ni 5. Anong nangyari? Naubos mo rin lahat. Kaya mula ngayon, kapag nagtangkang magtago ulit ng pera sa likod ko, huwag mong sisihin kung hindi na kita kilalanin bilang anak ko. Naiintindihan mo ba? Tumango si Noah at magalang na sinabi, Oo, inay. Hindi na ako magtatago ng pera, ipinapangako ko. Sa wakas, ngumiti ang matandang ginang Wilson, tila kontento na sa kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya. Di nagtagal, inilapag ni Horia ang mga putahe sa hapagkainan. Halos lahat ng ulam ay gawa sa abalone. Steamed abalone with vermicelli, braised abalone sashimi, abalone soup, at marami pang iba. Sa dami ng inihanda niya, tiyak na nagkakahalaga ito ng libu-libo. Dahil sariwa at mamahalin ang mga sangkap, napakasarap ng bawat putahe. Pero habang kumakain ang lahat ng abalone, si Horia mismo, ay may ordinaryong mangkok lang ng Yangchun egg noodles. Napansin ito ni Wendy at nagtatakang nagtanong, Nay, bakit hindi ka kumakain ng abalone? Ikaw pa naman ang nagluto, tapos hindi ka man lang kumuha ng kahit isang kagat? Nahihiya si Horia na sabihin ang totoo. Hindi siya makakain ng pagkaing dagat dahil sa kanyang venereal disease. Kaya't nagdahilan na lang siya. Hindi maganda ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi muna ako makakain ng seafood. Pero halatang hindi kumbinsido si Noah. Lalo pa siyang nainis, matapos siyang iinsultuhin ni Elaine kanina. Dahil sa matinding galit,
Sinulyapan niya ng masama si Horia at malamig na sinabi, kung gusto mong kumain ng seafood, kainin mo rin yan. Sino bang pinagsisilbihan mo ng abalone na to? Para ba to sa anak ng ibang lalaki?